Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy malaan. At tulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapat niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aming aawitin. Nagilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Nagdila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Nagdila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinagdinig, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay mahon. Pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon.
dakila ka, O Diyos. Palakpakan tayo pong minsan pagkakatamang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Nayapayaba ko. Salamat kang Lord. Kalupaning may banggit po. Kagaya po ng nabanggit, tayo po ay nagsa-celebrate ng ating 22nd anniversary. Ito po, ang unang service po natin ay January 13, 2022. At salamat po sa Panginoon at malaki po yung pagkakaiba. Ano po. Pero ang patuloy na ninanasa natin ay yung sa mga pagsamba, mga pagtitipon po natin ay ang presensya ng Diyos ay naroon. Amen. At patuloy po tayo na mag-expect na ang Diyos ay patuloy nakikilos sa mga taon na ibibigay po ng Diyos kung hindi pa po siya narating. Amen. Amen po ba? Glory to God. Mabuti po ang Panginoon sa mga inawit natin. Siya lang ang sentro ng church na ito. Siya po ay tapat, siya po ay mabuti. Hindi tayo iniwan. Marami pong mga pagsubok, pero ang Panginoon ay patuloy na nagtatapat sa bawat isa po sa atin. Nagpapatuloy po ang ating mga gawain. Meron po tayong discipleship. Sinusunod po natin yung discipleship training track. Ano po, tayo po ay nag-umpisa na dito sa Operation Home Base, New Beginning, Stage 1. Martes po ito, ginagawa po natin pag Martes. Pero sa Martes na parating na ito ay excuse po muna tayo. Gagawin po natin, i-move po natin siya ng Wednesday. Meron po kasing nagre-request na meron kami pupuntahan ni Brother Roland at ni Brother Rufing. And that will be on Wednesday. Mga 5 to 9 po siguro yun. So i-move po natin para hindi tayo para wala tayong miss sa week, ay gawin po natin ng Wednesday, 7:30 pa yan. Tutuloy natin kapag umpisa na po tayo. So sa lesson number 2 na po tayo yan sa ating Operation Home Base, which is the discipleship system ng Assemblies of God. Praise the Lord. Kung meron po kayong mga Bible, pati po yung prayer meeting pa. Prayer meeting natin every Friday, online din po. Every Friday. Praise the Lord. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa John chapter 5, verse 17. Isa lang po verse. Praise the Lord. John 5:17. Ito po ang sinasabi ng NIV. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." Ay manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na tapat sa amin, mga personal na buhay, tapat sa iyong iglesia.
Nihiling namin, O Diyos, ang iyong pagsama sa amin ngayong umaga. Dalangin namin, O Diyos, na maranasan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Mapurihan ka at maparangalan ka, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. We will celebrate your goodness, Lord God. We will take up the challenge kung saan po ninyo kami gusto dalhin, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, na patuloy po niyo kaming samahan. Bilang isang iglesia, Panginoon, ay hinihiling namin, O Diyos, na sa bawat pagtitipon, Panginoon, sa bawat oras at yugto ng aming mga buhay, ay kasama ka namin, Panginoon. May your Holy Spirit manifest powerfully in our midst. Every time we congregate, we pray that it will manifest powerfully in our everyday lives, Lord. Salamat po. Salamat. Pagpalain mong bawat isa ngayong umaga, we honor you, Lord, and we thank you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Gaya po ng nabanggit, tayo po ay nag-celebrate ng ating 22nd church anniversary. And God has brought us this far. Hallelujah. God has brought us this far. Kapag ako po ay inaalala ang kabutihan ng Panginoon kung paano po tayo nag-umpisa, ay pati pong mag-uumapaw sa aking puso ang papasalamat sa Diyos. Dahil we have existed in the last 22 years as a church. Hallelujah. Yun po ay dakilang pagpapala ng Diyos. Ano po? Dakilang pagpapala ng Diyos. Ang church na ito, it has its small beginnings. Zero po talaga. Zero. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay ma-overwhelmed dun po doon sa mga sitwasyon na naranasan. Ako po personally, dahil magpapioneer tayo, and kumbaga, yun nga po, talagang wala, and we practically started from zero. Hindi ko man po na-imagine that the church would go this far. Inano ko lang po, kumbaga parang every year that would pass ay parang kung minsan ay parang walang progress, walang development. But it's not because of us. It's because God is good. Ano po? At ako po ay na-encourage na maniwala sa Diyos. Na nakikita ko in the last 22 years, at ako po bilang mananampalataya, matagal na rin, siguro nasa ilang years na ba tayo, Brother Roland? Siguro mga 32 years na ba? Siguro nasa ganun, o kaya 34. Ako po ay na-encourage na maniwala sa Diyos. Sapagkat nakikita natin ang kanyang katapatan at ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. At times, hindi man natin alam kung ano ang gagawin po natin. At times, hindi man po natin alam saan kaya patungo ang buhay ko, saan kaya patungo, halimbawa, ang church na ito. Hindi natin alam kung di lamang tayo bibigyan ng vision, tangitain ng Panginoon. I didn't even have the faith to believe what we are now and what we have now. Hindi po ito para magmalaki, pero ito po, sinasabi ko ito upang i-acknowledge ang Diyos.
I-acknowledge natin siya na ang sentro ng church na ito ay si Jesus. Siya ang gumawa ng mga himala, siya ang nagpagaling, siya ang nagpala sa bawat isa sa atin. Para makita natin na i-advance, magamit ang buhay natin para i-advance po ang kanyang kaharian. Naalala ko po yung isang pangaral na may pangaral ko na po dito that someday God will give us crowns. Ano po, mayroong crown of life, mayroong crown of righteousness. Mga 7 po yun, hindi ko na matandaan. Maaaring mayroon tayo ng 2, 3, 4 ng mga ganon. Ano po. Pero ano ba ang gagawin natin sa mga crowns na yon? Yan ba ay pagmamalaki natin sa bawat isa doon sa langit? At sasabihin natin, oh, ito, meron akong crown na ito. O ito, meron akong ganito. Pagpapayabangan ba tayo doon? Sa mga binigay ng Panginoon sa atin, ang sabi po ng salita ng Diyos, all of our crowns will be laid down of Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit po doon, yung mga crowns na bibigay sa atin ng Panginoon, they will be offered to the Lord. It's all for Jesus Christ. Amen. At yun po yung ating kagalakan, hindi po ba? Bilang mga manampalataya na sa buhay natin, si Jesus ang sentro, si Jesus ang napupurihan, si Jesus ang naitataas. Ano po? Tapat po siya. Totoo sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang ginawa. Pero meron pa pong hamon. Ano po? Ako po ay tumitingin sa araw ng bukas. I am looking forward and believe in God na sa pamagitan po natin bilang isang iglesia, tayo po ay makagawa ng mga bagay na ang Diyos ang nagplano po nito. Na marami ang mga tao nakikilala sa Panginoon dahil sa ating buhay. Na meron tayo po magkakapatid sa Panginoon, we are better today than 22 years ago. Pinagpala tayo ng Panginoon. Ano po? Pinagsama-sama tayo ng Panginoon. At ang Panginoon ay merong purpose. Kung bakit tayo pinagpala, kung bakit tayo po pinagsama-sama ng Panginoon. At hindi po nawawala yung purpose ng Diyos na yan, that we should go and make disciples of all nations. Ako'y naniniwala na igagawa ng mga kamangha-mangha ang Diyos sa pamagitan po ninyo. Naniniwala po kayo doon. Amen po doon. Hallelujah. Gagawa ang Diyos ng mga himala at kamangha-mangha sa ating mga buhay. At hindi lamang po sa ating mga buhay, tayo po ay gagamitin ng Diyos upang ito ay mangyari sa ibang tao. We will be instruments of the living God. I believe that. In the last 2 years, bakit hindi 22? 2 years lang po. In the last 2 years, ang Philippines General Council of the Assemblies of God have been rallying the churches. Last year po, ang word sa atin o yung binigay sa atin na parating nagre-ring sa ating mga kaisipan, ano po yung word na ignite. Ignite. O, nagpatatak pa tayo ng mga t-shirts na ignite, ano po. At in-emphasize po nila ito. Ang ibig sabihin ay tayo po bilang church, ano po, at bilang isang malaking organisasyon sa buong Pilipinas, ano po, tayo ay umihiling sa banal na Espiritu na siya po ay mag-umpisa ng fire, ng apoy sa ating mga puso upang sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu ay we go and make disciples of nations. Na parati sa puso natin ng burden para sa mga kaluluwa. Na tayo ay bigyan ng Diyos ng tawag para sa mga tao na wala pa kay Jesus Christ.
At yun po yung tawag natin, yung mission natin. At ang misyon at ang tawag na yan ay hindi po nag-iba. It's still our mission and our call. After the Ignite, ngayong month na ito, ang word po ay synergize. Synergize. Diyan po sa buong taon, halos iikot po dyan yung mga pag-uusapan, ano po, ang mga ang mensahe, ano po, synergize. After the Ignite would be the synergize. Ang mensahe po ang pamagata, ayan, synergize. Synergize. Ang unang punto po natin ay God working together. Tayo po'y naniniwala sa Trinity. 3 distinct persons in one Godhead. Ano po? Ang Panginoon, hindi po siya huminto sa pagtatrabaho. Ang sabi po ng binasa po natin, in His defense, Jesus said to them, my Father is always at His work to this very day. I, too, am working. Dalawang persona ng Godhead po dito, si Jesus po ang nagsasalita. Sabi niya, my Father is always at work to this very day. Hindi po huminto ang Diyos sa pagkilos at sa paggawa. Kumikilos ang Panginoon upang ang mga tao ay idala po niya sa kanyang sarili. Ano po? Tandaan po natin, walang isa man sa atin deserving. We all need the love and the grace of the Lord. The Lord God did not stop from working. He still works even today. He did not stop winning the hearts of people. He did not stop winning your heart. Hanggang ngayon, kahit mananampalataya tayo, iniwin tayo ng Panginoon ang puso natin. Because we have a tendency not to focus on the Lord Jesus Christ, but focus on the world. Pero sabi ng Panginoon, focus on the Lord. He didn't stop winning your heart. At hindi po siya huminto sa pag-win ng puso ng mga tao upang sila ay magbalik loob sa Kanya. Kamangha-mangha po ang Diyos. Dahil kahit na wala po tayo, He will still be God. He is sufficient in Himself. He would rather win us than save us. Kahit self-sufficient po siya. Ang Panginoon, ang context po nito, makikita natin sa binasa po natin, si Jesus Christ nagpagaling. Sa verse 16, ang sabi po, so, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute Him. Kaya sinabi ni Jesus na, my Father is always at His work this very day. He healed a person at madalas po, He is healing people on the Sabbath. Ang tanong ko po ay, ganito, bakit kaya ang Panginoon ay pipiliin niya na siya ay magpagaling sa araw ng Sabbath? Kaya alam po niya, magkakaroon siya ng conflict sa mga religious leaders. Bakit Sabbath pa? Ano? Sinagot niya ni Jesus Christ. Ang sabi kasi niya, sabi Jesus, yung mga tao mas pinapalagaan nila yung tradisyon po nila kaysa doon sa pangangailangan ng tao. Ano po? Halimbawa, sabi ni Jesus Christ, halimbawa ang inyong baka, o tupa o alagang animal, nahulog sa hukay sa araw ng Sabat. Ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ba aalisin doon? Hindi niyo ba aalisin? Ibig sabihin, yung tao may-ari yon, o kung sino man makita nila yon, aalisin nila, gagawan nila ng mabuti yon. Ibig sabihin, hindi po humihinto ang Diyos sa paggawa ng mabuti.
My Father is always at His work to this very day. And I too am working. Gumagawa po ng mabuti. Ginagawan tayo ng mabuti sa bawat araw. And alam po natin, ang sabi ni Jesus Christ, He is the Lord of the harvest. The Lord of the harvest. Ano po ba yung Lord of the harvest, Lord of the Sabbath? Ano po ibig sabihin? No, sa mga kahit sa araw ng Sabbath ay gagawa ng mabuti ang Panginoon because He wants to save and free people from pain and misery, especially during the Sabbath. Hindi humihinto ang Panginoon. They are working together, synergy. At kung synergy ganito, mag-advance po ako ng konti just to make a point. Second point pala pong verse na to na babasahin ko para mas makuha po natin ito. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 13, ang sabi, how could one man chase 1,000 or two put 10,000 to flight? Okay. Si David po, mayroon siyang mga sundalo na napakagagaling. Ano po, kung babasahin po ninyo, ang isang sundalo po niya, pwede siyang lumaban hanggang isa siya katao, no? Mga 800, ganyan, 600, 300 kalaban niya. Sword. Ang isip ko po, ay dito, pag binabasa ko po yun, maisip ko, paano, hindi kaya nila mahawakan yung tao? Halimbawa si Uriah, no, yung asawa ni Bathsheba. Isa siya sa 30 na mga magaling na sundalo ni David. Hindi kaya hawakan, halimbawa 10 katao na lalaki sundalo, hindi kaya nila mahawakan ng yon. Hawakan mo. Makakakilos pa kaya? Pero sabi ng Biblia, yung makalaban nila kung minsan 800, no? 800 mga sundalo, di na kagaya nila. Kalaban. Siguro hindi nila mahawakan, hindi nila mahagilap, mabilis. Parang hindi na papagod. Na, balikan po natin itong Deuteronomy 32 verse 30. How could one man chase 1,000? Chase, ano ba yung chase? Habulin, di ba? Habulin niya, labanan niya, habulin niya, isang katao, habulin niya 1,000. Ito ang matindi. Or two, put 10,000 to fight. Tingnan po ninyo. Di sana kung sa ano po natin, sa naintindihan natin, kung 1,000 tatakbo dahil sa kanya, sa isa. Sa dalawa, 10,000. Hindi lang po nag-multiply, no? Yung parang sobrang sa exponential yung ano niya. O, exponential kasi, yun yung effect po ng synergy. Yung partnership, yung unity. Ano po? Kaya lang, ito po, hindi, yung synergy rito ay kasama ang Diyos. Kasi sabi niya, how could one man chase 1,000 or two, 10,000 to flight unless they rock, uppercase, rock, has sold them unless the Lord had given them up. Synergy. Ano po? Pero ang una, ang God, Father, Son, and Holy Spirit are working together from eternity. Kahit noon, papagsasabi ko pong eternity, doon sa pangbalanghagan, doon sa walang simula, nandun ang Diyos in the past, today, and the future. God working together. Synergy. Mga verses po, sa John chapter 6 verse 38, for I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of Him who sent me. Partnership. My food, said Jesus,
is to do the will of Him who sent me and to finish His work. John 4:34. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang Panginoong Jesus, siya po nung magtaong tao, siya po ay umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang gawin ang kalooban ng Father. We can see the example of working together in the Godhead. Jesus, sinasabit po niya ang kanyang kalooban sa Father upang magawa po niya ang kalooban ng Ama upang tayo po ay ligtas. Ang banal na Espiritu, siya po ang naghahanda sa ating mga puso. Siya ang humihipo sa ating mga puso upang tayo po ay mag-respond doon po sa pag-ibig ng Ama at doon po sa ginawa ni Jesus Christ. And so that we put our faith in Jesus Christ so that we will be saved. The Godhead working. Synergy. And God is still working today in our hearts. Binanggit ko kanina, winning us. Dinadala po niya tayo sa kanyang presensya. And He is still winning the hearts of the people upang sila pa ay manampalataya sa Kanya. God working together. God working through us. Ang Panginoon ay kumikilos sa pamagitan po ng ating mga buhay. Siya po ay nagsasalita ng mensahe ng pag-ibig, ng kaligtasan sa pamagitan po natin. Mayroon pa akong tanong. Ang Diyos kaya niya na magsugo ng anghel upang sila po ang mangaral. Halimbawa, sabi ng Lord sa anghel, mangaral ka nga sa Santiago. Palagay po ninyo, merong anghel dyan, lilitaw at mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po kaya mamamangha yung mga tao. O kahit dito yan pumunta, lahat po ng balita sa buong Pilipinas, babalita po yan. Kaya ba ng Diyos na gawin po yun? Kaya. Kaya niya. Magsalita nga po yung asno, kaya ng Panginoon. Kahit ano pwede na kaya gawin ng Diyos. Nagsalita yung asno kay Balaam, hindi po ba? Nainis yung asno. Ang sabi niya, hindi mo kasi nakikita yung nakikita ko. Sabi niya, because nakadraw yung sword ng angel, nandyan sa daanan ng asno, pinapalo ni Balaam, false prophet. Kaya ng Diyos. Pero hindi po gagawin ng Diyos. Bakit? Ang kalooban po ng Diyos ay tayo ang makibahagi doon sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Na tayo ang magsasalita ng kabutihan ng Diyos, na tayo ang magbibigay ng mensahe ng kaligtasan na nanggagaling sa Diyos. Ang sabi niya, go, make disciples of all nations, preach in season and out of season. Sabihin natin ang pagliligtas ng Diyos. Paano iwiwin ng Panginoon ng mga tao ngayon? He will win people for Himself through us. Hindi sa pamagitan ng mga anghel. Paano maliligtas yung mga mahal natin sa buhay? It is through us. Para sasabihin po natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sasabihin natin ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Tayo, mga anak ng Diyos, ang gagamitin po upang ang mga tao ay makakilala kay Jesus Christ. It's a partnership. It's synergy. Synergy. God with us. Ang sabi po ay ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah. Ang Diyos, ikaw at ako.
Synergy. Kung ang sabi sa babalikan po natin yung binasa natin sa Deuteronomy 32 verse 30, how could one man chase 1,000? Or two put 10,000 to flight, unless their rock had sold them, unless the Lord had given them up. Kung hindi ang Panginoon ang kikilos, paano mangyayari ito? Tayo ngayon po, kasama natin ang Panginoon. Tayo ang kanyang church, sama-sama, kasama natin ang Diyos. Hindi kaya higit pa rito ang pwede po nating magawa. Naniniwala po ako sa pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Amen. We can do great things when the Holy Spirit works through us. Ang problema, kung minsan po, we are not willing. We are not willing. Kung minsan, nagiging inisip natin, kailangan ko rin. Sumulong, yung gawain ka, magalwa ka na. Hindi po. Kung ang isang tao ayaw niya, God will raise up another. God will raise up another. Kaya nga po, privilege po natin yun. Kung hindi tayo magtatapat, ang Diyos tatawag nang magtatapat sa Kanya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, doon sa sabi po ng mga tao na nagdumarating si Jesus Christ, matatandaan niyo po ito, sabi ng mga Pharisees, sabi na, bawalan mo yung mga bata. Bawalan ng mga tao sa pagsisigaw ng Hosanna. Ang sabi ni Jesus Christ. Pag binawalan po yan, hindi yan yung mga sisigaw. Ang mga bato ang sisigaw dyan. Nabasa na po yun. Nag-paraphrase lang po ako, pero ganoon yun. He can use another in your place. He can use another in my place. Kapag nagkaroon ako ng ulo na malaki, kaya sabi po ni Pastor Danny noon, sabi niya, I always bring with me, sabi niya, karayom. Parati daw po siyang nagdadala ng karayom. Para kapag lumalaki ang ulo niya, siya na mismo, tutusukin niya ulo niya. Coming from Pastor Danny yun. No? Alam po niya, sabi niya yun. I always bring with me, sabi niya, karayom. Para pag mulobo ulo niya, tusukin niya. Ang sinasabi lang po niya, dapat nagpapaalala dun sa mismong tao. Bantayan mo sarili mo. But God can do great things through us. Kung tayo po ay willing to be used for His glory, not for our glory, not for our glory, but for Christ, for the glory of God. Amen. Si Paul ay ginamit ng Panginoon. Ano po? And he will never be the same again. From a persecutor to an apostle, from one who brings death. Ang ginagawa po niya, nag-persecute siya, hinahanap po niya yung mga tagasunod ni Kristo. Pag hindi niya mapilit na tumalikod, ay sasaktan o kaya papatayin ang mga mananampalataya. But God worked in him. Anong mag-work ng Panginoon sa kanya, nagpakilala ng Panginoon, ay the Lord God also worked through him from one who brings death to a person who brings life and light. Amen.
Ang dalangin ko po para sa ating lahat, kasama po ako doon, may God continue to work in our lives, through our lives. Gamitin ng Panginoon ang buhay po natin. It's a privilege. It's a privilege. Pag-privilege po yan, anytime pwede kunin ng Panginoon. Anong kunin? Pwede kunin yung skill natin. Pwede. Pwede kunin boses natin. Pwede. Di ba? Nawawala ba yun? Nawawala. Pwede kunin buhay natin. Pwede kunin. Because it's a privilege. But if we remain faithful, at hingin natin sa Panginoon, may God use us mightily for His glory. Amen. For His glory. God working through us. Ano po? And number 3, us doing God's work. Tayo ginagawa ang pinapagawa ng Panginoon. Kailangan tayong sumunod sa lead ng Panginoon. Tayo ay sumunod sa halimbawa ng Panginoon, halimbawa ng obedience. Sabi po ni Jesus sa chapter 22 verse 42, Lord, not my will, but your will be done in my life. Your will be done in my life. Hindi po ba yun ay pagpapasakop doon po ng sa kalooban ng Ama? Ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ni Jesus Christ ay para po sa bawat isa sa atin na tayo ay maging isa, na tayo po ay synergized, that we are united, that we work together for the cause of Jesus Christ. Ang sabi po ng John, chapter 17, verse 20 to 21, my prayer is not for them alone. Ang ibig sabihin po dito, yung mga disciples, pinagpipray kasi niya yung mga disciples. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Sino po yun? Sino mga yan? Tayo. Tayo po yan. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. They may be one. Father, just as you are in me, and I am in you. Hindi po ba yan ay pagtawag ng Diyos sa atin upang tayo maging isa? Maliwanag po yan. Yan po ay mag-synergize. Tayo po ay bilang magkakapatid, maghawak kamay, isulong ang kariyan ng Panginoon. Hindi po yung maghilahan. Hindi po yung sisiraan mo yung kapatid para ikaw ang maging bida. No! We are one. We are one. Ano po? May they also be in us so that the world may believe that you sent me. Now, if we are one, ang sabi po dito, at tayo ay nasa Panginoon, yung point number 2 natin kanina, God working through us, ikaw, ako, ang Diyos, sama-sama, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. No? Ang sabi po niyan ay, kapag tayo nagkakaisa at tayo nasa Panginoon, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. People will believe our message. Kung minsan po, our words doesn't match what we do. Kaya hindi maniniwala yung mga tao. It doesn't match. In their thinking. Yung sasabihanin tao ngayon ni Eya Mats, King kayang gagawan. Ano po yun Character, integrity.
Pero kapag tayo po ay iisa, sabi, at tayo ay nasa Panginoon, we are one. And, i-quote ko lang po, may they also be in us. Tayo, we are one, at tayo ay nasa Panginoon. Ang sabi ni Jesus, the world may believe that you have sent me. The world will know that Jesus was sent by God. They will believe in our message. Tinatanong ko po kanina kung kaya ng Diyos na siya ay magsugo ng anghel at mangaral dyan sa Santiago. Kaya ng Diyos. Pero hindi po gagawin ng Diyos. Why? Dahil tayo po ang gagawa po ng work na yan. Tayo ang inutusan ng Panginoon na gagawin natin ang pangangaral ng salita ng Diyos o ang pagsabi ng kabutihan ni Kristo o kaya ng pag-ibig ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Hindi po niya minandate yung mga angels of sharing the good news of salvation. We are the ones who are mandated by God. Go, make disciples. At tayo rin po ay tinatawag na upang mag-synergize. Our example of united ng unity ay ang Diyos. Perfect unity. Father, Son, Holy Spirit. We are called to synergize, to join hands, to join efforts, to join resources, to love one another. Whatever we have to advance the kingdom of God. Ano po ba yung purpose natin? Na tayo po ay maging matagumpay sa mundong ito? Tanong, paano natin susukatin ang tagumpay? Kapag tayo ay komportable, kapag marami tayong pera sa bangko, kapag marami tayong sasakyan. How do we measure success? Hindi po yun yung purpose natin. Tama po ba? Kasi po ganito, si Jesus na kaagad ang example natin. Si Jesus po, sa example sa standard of the world, standard po ng mundo. Successful po siya. Kung ang standard ng success natin ay yung komportableng buhay, komportable ba si Jesus Christ? Komportable po ba ang buhay niya? Kung ang standard po ng success ay yung mayaman, o dapat ang mga hari noon, yung mga naging successful. Kasi mayayaman sila. Kasi komportable ang buhay nila. Pero tayo bilang naniniwala kay Jesus Christ, siya ang ating Lord and Savior. Tayo naniniwala at matagumpay siya. Bakit? Ginawa po niya ang kalooban ng Ama. My food is to do the will of Him who sent me. Yun lang ang kanyang purpose. To give His life as a ransom for many. Yun ang purpose po niya. Gawin ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama tayo iligtas at ginawa po ni Jesus. Meaning, ang tagumpay po natin ay yung magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Biblical po ba yun? Yun po yung ginagawa natin halimbawa si Jesus. We are called to synergize. Lahat po ng effort, resources, whatever we have, i-advance
ang kaharian ng Diyos. Maging bahagi tayo sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Maging bahagi tayo sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga tao. Kahapon po natuwa ako eh. Nandun kami sa Victoria at po WM Fellowship. Meron pong isang matandang pastor, nasa 83. 83 na yata. 83 ba, pastora? 83. Sabi po niya, sino pong gustong pumunta sa langit? Sabi niya, taasan yung mga tao. Eh siya 83. Sabi niya, mauna na kasi. Mauna na po kayo, sabi niya. Alam po ninyo, the task is great. Kasi ganito. Kapag nakikinig tayo rito, kung minsan naisip natin siguro, nino kaya siram ko? Di po ba, raise nyo yun? Para wala kayong yun naisip na magbahagi. Our purpose is to advance the kingdom of God. Gawin po natin yun. Yun ang purpose natin. Yun ang magkaroon ng meaning ng buhay natin doon. Paglilikod sa Diyos. Ngayon, mabigat po yun. Kasi sabi nga, yung mga tao, ayaw po nila na pinakikialaman natin. Sasabihin nila, pabayaan mo sa pananampalataya, huwag mo akong pakikialaman. Pero sasabi ng Panginoon, go, make disciples. Turuan mo yan. Teach them. Sinabi ba ni Jesus yun? Sabi niya, oo, sabi niya, teach them to obey everything I have commanded you. Tuturuan mo pa. Oh, mabigat. The task is great. But so is what is at stake. Ano ba pong nakataya dyan? Ano po bang nakataya? Nakataya po ang kaluluwa ng isang tao. Sabi ko nga po, let us not assume that our loved ones are saved. Let us not assume that we have shared them once, pagkatapos ay mag-assume tayo na they are saved already. Win them for Jesus Christ. No? Win them. Ibig po sabihin, bahagi na natin ang salita ng Panginoon. Let us win them. At hayaan natin, hikayatin natin na sila ay mag-search at hikayatin natin na dumaan po sila dun sa magbabasa sila ng Biblia, mag-journal sila, mananalangin. How can we be sure that a person is saved? Pag tinanggap niya si Jesus, what if for, let's say, 5 years, hindi kayo nagkita, hindi mo lang ang buhay niya, would that be a basis that he is saved? One soul is precious. We are precious. Napakalaga. Isang kaluluwa, ang Panginoon, ibinigay po niya ang kanyang buhay. Para dyan, I am precious in God's sight, and you are precious in God's sight. And people, and po gaano man yan, kuminsan, hindi natin pinapansin, but these people are precious in the sight of God. Let us do the work of God. Amen. Share Jesus to our loved ones. Sila po yung mas nauuna. Meron tayong influence. Let us start praying for them. Let us start praying for them. Ang purpose po natin, hindi naman po yung church.
Ang purpose po natin, sundin po natin itong sinasabi ni Jesus. So that they may be saved. Sabi ko nga po, parati kong binabanggit po ito. Naniniwala kayo na ang tao na wala kay Jesus Christ, siya po ay mapapahamak. Sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero bakit alam po natin yon? Hindi natin sinasabi sa iba na sila mapapahamak kung wala kay Jesus Christ. Minsan, siguro nahiya po tayo. Sabi nila, ika mo natin karatang kikaligtasan, narap po. Hindi po. Suppose sabihan, nagkikatamo ito. Ano po yung sabihan tayo? Siyempre, sabihan tayo po yung lugod na ng Diyos. But there will be people who will reject. But there will be people who will accept. Amen. Si Ezekiel po, sabi ng Panginoon sa kanya, Ezekiel, ay nga, usap po pala, Son of man, kapag sinabi ko sa taong ito, na siya ay mapapahamak, at pagkatapos hindi mo sinabi, His blood will be upon your head. Sagot me. Pero, patse, sinabi ko, Son of man, patse, sinabi ko, na ikaw ngayon may pahamak yan. At sinabi mo, itang pasabi ko kaya, His blood will be upon his head. Sagot na yung sarili na. Lindam na yung mensahe. Isa ko pangalanan alata mong blood in our hands. Sabihan tamo po, ang kaligtasan at sukang Kristo. Kutang na yung kahit. Na yung kahit po, ito namin may opportunities. Na binuklat na ng Diyos, kaya kata, kareng kaluguran tamo po kayong din. And then we just assume that they are safe. But we miss the opportunity to share. Sana ligtas lang. Pero di na nakatanging Diyos opportunities. At yung mensaheng inibiyaya po, marahil nagpaalala kaya katamo. Natin tao pong dapat gawin. Marahil magpaalala kaya katamo po. May panalangin tamo na yung Diyos, di na nakatamang burden. Parang puso tamo. Nahingaos mo po, halin mo po, mag-enjoy ng fellowship. Nahingaos na karamo ng Diyos para sabihin niya yung kaligtasan at sukang Kristo. And that is challenging. Challenging. Buri po yung challenging. Sabi, mat-challenge kayo. O ito, share tayo po yung Jesus Christ. Patse po magpaisakop tamo kayong Diyos. At metong tamo po kaya, God will conquer the hearts of the people for Jesus. Amen. Iya, ing tagkil ka rin puso na rin tao. Nung paborenta mo po na yung Diyos, ing kumilos, keng biyata mo at keng bida po din alwa. Patse mabiyasa tamong dadatala po keng panalangin, keng paanan ng Diyos. God will draw people to Himself. And may God be always glorified in our lives. Amen. Talakad tamo po.
to the way I used to be, way I used to live. Holy Spirit. That's our Won't go hearts. back, Lord, to the way I used to be Lord, before you rescue me. put burden in our hearts for the people. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory. Your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Come on, lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, hallelujah. burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Gamitan mo rin aming Ginoo. Larawan nila po ang Diyos kaya kayo. Kaya kaming pula, in pleasure na kaya kaming biye. Ingeda na ganan kaya kami Ginoong Diyos. Ika. Our life finds
its pleasure in your presence. Lord, thank you for the 22 years, for using our lives, for using this church. But there are greater challenges ahead for your church. Lord, sana biyasa kami po magkabi keng kilos. Lord, dining church, gamitan niya, mabiyasa kaming magpaisakop. Keng kalooban. Nagpakumbaba kami Ginoong Diyos. Unong nangyayang gaawan, ni magpakumbaba kami, baka naroon mo kaming gamitan. You are not working in a heart that is proud, in a church that is proud. We humble ourselves before you, Father. Lord, kumilos ka po, karingki kaming biye. Lord, magsalita ka, Ginoong Diyos. Hanyawaran mi po, Ginoo, na magkaroon, kami maging metong kami mo, Ginoong Diyos. At hanyawaran mi, Ginoo, ang banal na Espiritu at kaya kami kalibugtan. Bahang kanita, Ginoong Diyos, gawa mi po, Ginoo, itang kaya kang papagawa kaya kami. Dinan mo kaming burden, kareng puso, para kareng kaladuang, Ginoong Diyos. Mo papabore na milalabas yung panahon, Ginoong Diyos, na yung church ay ni, na po gagaawan ng kekang Monday. Kami nga, Ginoong Diyos, may habi-habi magkaroon kaming puso, Ginoo, para kareng tao. Puso, Ginoong Diyos, para bang kanita din abutan nila po ng tao kinlugod ng Jesus Christ. Kami hinahos mo po ka rin. Kami na may karanas ng kayang kaligtasan, may karanas ng kayang presensya. Iparanas mo kaya ng iglesia ngayon ni Ginoong Diyos, yung kapangyarihan mo. Apo ang aranasan ni kapangyarihan ng Banal Espiritu, Ginoong Diyos. Ipasipnangan kami. At ito manatili, Ginoong Diyos, kening kilog. Mune, Ginoong Diyos, lumbal kami, ibahagi mi, kaligtasan at sukang Kristo. And may you find us faithful. May you find us faithful in serving Him. Salamat po, Diyos. Lord, pasalamatan mi mo rin kaya kang patuloy agawan kan bemi, kaya kang patuloy agawan kaya ng church sa inig ng Diyos. Lord, we pray for the anointing of each and every one. We pray for the manifestation of the power of the Holy Spirit in this individual, in its family, Lord God, in the name of Jesus Christ. Lord, gamitan mo lang po din anak ka mga laki para sa biyade po ay kaya kami sa'y. Di kayo nakagin Diyos. Para din kayo lang i-offer de po kaya kayo, Ginong Diyos. At bang kanito, din kayo nakanarinig, Ginong Diyos. Gamitan mo lang para sa biyade po yung mensahe ng Kristo. Locally and even abroad, Lord God. Raise people, raise leaders through His church, Lord God, so that your name will be lifted up, your name will be glorified. Make us one, oh God. Paggawa ni putos mo, nahawas mo kaya kami. Hallelujah. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Salamat po, Ginong Diyos. Nalawi kami, Ginong Diyos, kitang patuloy na yung pagpalaling church sa inyo. So that many people will say, give us vision, Lord God. Paggawa niya po yung mission, pinaos mo kaya kami.
Pagpalan mo na rin kang anak ng Diyos. Lord, paniwaran mi yung biyaya ng Ginoong Jesucristo. Yung lugod na pa, ako po'y pamakyabe na yung banal na Espiritu. Amen. 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 Hallelujah.